Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Martes sa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Mula sa ating unang pagbasa, hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Muli, binibigyan ni San Pablo ng malalakas at magagandang salita ang mga taga-Kolosas. Sinasabi niya, yamang tinanggap ninyo na Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Napakaganda itong payo na ito ni San Pablo, sapagkat kung tunay na tinanggap na ng mga taga-Kolosas si Jesus bilang Panginoon sa kanilang buhay, talaga namang dapat lamang na makita ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay, di ba? Kung ito ang hinihingi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, di ba ito rin ang dapat na makita sa ating pang-araw-araw na buhay? Kung sa bisa ng binyag at sa bisa ng kumpil, masasabi na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, o maasa ang Diyos na ito'y makikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ba ang ibig sabihin ng tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay? Ibig sabihin, sa aking pananalita, sa aking pamumuhay, makikita ang mga katangian, ang mga turo at aral na binigay ni Jesus. Kaya akmang-akma itong sinasabing ito ni San Pablo sa mga taga-Kolosas para sa ating lahat. Mga kapatid, tinanggap natin si Kristo sa ating buhay nung tayo ay binyagan, nung tayo ay kumpilan, at noong tayo ay nagtapos ng iba't ibang mga renewal seminar, katulad ng CLSS at marami pang mga seminar kung saan doon nangako tayo sa Diyos, simula ngayon, sisikapin ko ng mamuhay ayon sa inaasahan sa akin ng Diyos. Pero bakit pagkalipas lamang ng ilang panahon, mukhang balik na naman sa dati? Sinasabi natin sa halos 500 na paghahatid sa atin ng pananampalatayang Katolika, at nagmamalaki pa tayo na sinasabi natin sa buong Asya, tayo lamang ang nag-iisang Katolikong bansa. Pero bakit mukhang hindi naman ito nakikita sa ating gawa? Mga kapatid, napakalaki ng inaasahan ng Diyos sa atin upang mamuhay ayon sa Kanyang turo, aral at halimbawa. Makita nawa sa ating pamumuhay araw-araw ang ibig sabihin ng kung ano ang pagtanggap na ito at pagkilala kay Jesus na sinasabi ni San Pablo. Kahapon, nagsimula na ang paglalahad ng katotohanan. Habang nagkakaroon ng pagdinig sa Senado, nag-enumerate na ng mga pangalan ng kung sino ang mukhang involved doon sa malawakang anomalya tungkol sa tinatawag na flood control project. Maaaring lahat totoo, maaaring hindi lahat totoo.
Kaya patuloy tayong manalangin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng tunay na pamumuhay ayon sa diwa ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Ipagkaloob nawa niya sa atin ang biyaya ng katotohanan na sa Kanya lamang nagmumula. Ipagkaloob nawa niya sa atin ang biyaya ng katapatan sa Kanyang salita upang ito ay makita sa ating buhay. Kaya salamat kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, tayo rin ay napapaalalahanan, tayo rin ay inaanyayahan, suriin at tignan ang ating sariling pamumuhay. Tunay nga ba na tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas? At dahil doon, ang ating buhay ay nakaayon at nakasentro sa Kanya. Amen.